Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and of course, mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga panibagong update at magla-live stream. Okay? So ang pag-usapan natin mga kababayan, mga kamunting tinig, saan mang sulok ng mundo, ay ang pinagmamalaki ng mga Duterte diehard supporters na ang presidente ng Amerika na walang iba ay si Donald Trump, BFF daw di umano ni Digong, na kung saan ay binansagang pambansang berdugo ng Republika ng Pilipinas, no, as far as presidency performance is concerned. Dahil nga first time na nagkaroon tayo ng pangulo na hinuli ng Interpol, pinasok sa International Criminal Court sa bisa ng arrest warrant dahil nireklamo ng ating mga kababayan ng crime against humanity. So mga kamunting tinig, itong si Rodrigo Duterte lawlaw pala, no? Dahil hindi naman pala ito parang hindi kilala ni Trump, no? Kung batikusin ni Donald Trump, pangulo ng Amerika, si Rodrigo Duterte na sinasabing nung naging pangulo daw si Digong ay hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. So, yung sinasabi ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi karapat-dapat maging president si PBBM dahil hindi alam ni PBBM ang kanyang ginagawa bilang pangulo, parang binalik ni Donald Trump sa tatay niya. No? Ang hinahangaan ng mga Duterte supporter na mga alinyanga at mga tanga, mga uplok, ay wala palang alam kung ano ang ginagawa niya nung panahon na siya ay naging pangulo ng Pilipinas. Mula po yan sa bibig ng pangulo ng Amerika na ipinagmamalaking BFF. Kaya nga, sabi nga ng mga Duterte diehard supporters, pag pumunta daw ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, malamang daw po ay aarestuhin. Tapos, may pinapakalat pa ang mga Duterte supporter na ang Pangulong Marcos ay ban. No? Pagkatapos, palagi nilang minimension ang First Lady, bakit daw po hindi sumama? So, ang desisyon, pwede namang sumama, pwede namang hindi. Ganun lang yung kasimple. Pero, maliwanag na parang sinampal ng sandok palayok ng mga DDS, panahon na kaharap pa ang Pangulong Bongbong Marcos, nung binatikos ni Donald Trump si Rodrigo Roa Duterte. By the way, kasabay ng pagbatikos, bumulaga sa atin na 'di ba ang Amerika ay pinatawan ng Pilipinas ng 20% tariff. Siyempre, sa talastasan, usap, nagkaroon ng bilateral meeting hanggang sa bumulaga sa atin na nabawasan po ng 1%. Instead of 20% ang tariff na ipinataw ng Amerika, nagiging 19%. At malaking bagay yun. Malaking bagay yun dahil unang-una, merong development ang bilateral meeting. At grabe, puring-puri ng ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ni Donald Trump. So yung ipinagmamalaki ng mga Duterte diehard supporters nung panahon ng eleksyon na talagang BFF, no, ni Rodrigo Duterte si Donald Trump. Pero mga kamunting tinig, lumalabas na parang actually kinamusta pa nga ni Donald Trump ang ating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kung kamusta na po si Madam Imelda. Marami pong mga nangyayari sa visit ni PBBM na talagang kumirot at nagdagdag pasakit sa damdamin ng mga DDS dahil hindi nila akalain ganun kainit ang pagtanggap ng Amerika kay Donald Trump. Alam naman natin na may mga policy ang Marcos administration, ang tawag nito, may policy ang Trump administration na naapektuhan ang ating mga kababayan, naapektuhan ang mga Pilipino. Okay, so minsan hindi natin naiintindihan, may mga naiintindihan din tayo, pero ang iniisip natin mga kamunting tinig ay talagang nag-uusap ang dalawang bansa, ang Pilipinas
at saka ang Amerika sa pamumuno ni PBBM at pamumuno ni Donald Trump. Ang maliwanag dito na sinabi talaga mismo, gusto kong ulit-ulitin, sinabi talaga mismo ni Donald Trump na panahon ni Rodrigo Duterte, hindi alam ni Digong ang kanyang ginagawa nung siya ay naging Pangulo. See? So, international community ang nakakarinig ng ganyang klaseng pahayag ng Pangulo ng Amerika. So mga kamunting tinig, ito ay klaro, no? Klaro talaga na walang papel si Rodrigo Duterte kay Donald Trump. So hindi totoo na kaibigan ni Rodrigo Duterte si Donald Trump. Dahil kung kaibigan, hindi ganun ang pagbabatikos. So kasabay ng pagbabatikos kay Rodrigo Roa Duterte ni Donald Trump, kasabay din po ang pagpuri niya kay Pangulong Bongbong Marcos. At naniniwala si Donald Trump, in my own assumption and perception, na may mga kabuluhan at may mga sense ang syempre pakikipag-usap niya sa Pangulo ng Pilipinas. So nagkaroon ng bilateral meeting, bilateral talks, pinaigting at lalong in-emphasize ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na yung relations ng Amerika at ng Pilipinas ay ironclad at saka matibay. Matibay, no? Kasi mayroon tayong tinatawag na Mutual Defense Treaty. At saka yung relasyon natin sa Amerika ay binabatikos ng mga pro-China. So ito lang, mga kamunting tinig, very clear, and I'm so very happy na ganon ang response ni Donald Trump sa ating mahal na Pangulo. So proud tayo dahil mayroon tayong Pangulo na talagang pag-apak pa lang sa lupain ng Amerika, maramdaman mo talaga kahit nanonood ka na lang, no, na welcome talaga because PBBM considered as our representative. So may mga, sabi ko nga sa inyo, ang Trump administration may mga polisiya na talagang apektado ang mga Pilipino. Pero sige lang dahil madala yan sa pag-uusap, no, ng dalawang leader. So lalong-lalo na apektado ang iba, hindi lamang Pilipino, sa immigration policy ni Donald Trump. Pero mayroong mga pag-usap na makakatulong. Intindihan na lang. Pero pagbalik dito sa usapin kung sino yung mas malakas, si Pangulong Bongbong Marcos ba o si Rodrigo Duterte? Klaro talaga na mas may pagrespeto ang Pangulo ng Amerika kay PBBM. Hindi katulad ni Rodrigo Duterte na nakaani ng batikos, no, kay Donald Trump. At narinig ng mga Duterte Dehad supporters na puring-puri ni Donald Trump ang ating mahal na presidente. So, economy, military, foreign policy, diplomatic relations, bilateral, anything, no, defense, strengthening our defense, emphasizing our relationship as far as mutual defense treaty is concerned, ay talagang natatalakay sa pagbisita po through invitation, kasi personal po na inanyayahan, na inimbita ni Donald Trump ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, positively, PBBM responded kasi nga, siyempre, natural, ang Amerika ng pataw ng tariff. So, kung pwedeng pakiusapan na ibaba yung 20%, o ayun naman, bumaba ng instead of 20%, naging 19%. And naniniwala ako na hindi lamang po yan 13% dahil pinag-aaralan din ng Amerika. Actually, hindi naman talaga tayo apektado ng ganong klase kasi hindi naman tayo nag-i-import sa Amerika. Hindi naman tayo nagdadala ng mga produkto sa Amerika palagi ng mga pangunahing products natin. Kaya we are not really affected by the 20% tariff or 19% tariff. But syempre, sabi ko nga sa inyo, may mga domino effects. Kaya kapag if you are a man of wisdom na presidente, if you are a statesman, you are willing na makipag-settle, makipag-usap as long as the other parties are willing to talk, okay? And exchange ideas in order to solve that particular instance. So ayan mga kamunting tinig, congratulations sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na puring-puri ni Donald Trump. Ay na ngayon sa mga Duterte Dehad supporters, ano nangyari sa sinasabi ninyo na matibay ang relations ni Donald Trump at saka ni Rodrigo Duterte, na alam ng buong mundo na panahon pala ni Rodrigo Duterte ayon kay Donald Trump, wala pala siyang alam kung ano ang kanyang ginagawa
bilang Pangulo ng Republika ng Amerika or ng tinatawag na United States of America. So kung kayo again ay bago sa ating channel, huwag kalimutan again mag-share, like, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga update. Bye-bye, maraming salamat. So DDS, ang pinagmamalaki niyong best friend ni Donald Trump, si Rodrigo Duterte, sinabi mismo ni Donald Trump na wala palang alam si Digong nung siya ay Pangulo. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dahil puro mura ang kanyang ginagawa. Puro paghabol sa kalaban niya sa politika. So, pikit, na lang kayo, no? Pikit mata, masakit, no? Kasi nga, nagpapakalat kayo ng mga kasinungalingan. Yun pala, nag-o-observe pala si Donald Trump kay Rodrigo Roa Dotae. Okay? Sige, so mag-comment kayo kung ano po ang masasabi nyo sa ganyang klaseng mga pangyayari sa pagbisita po ng ating mahal na Pangulo sa Amerika. Bye-bye.